Good morning mga kaibigan at mga kapitbahay. So we're here in Quezon, in Infanta, Quezon to be exact. So nandito kami ngayon sa Cote d'Azur. So yun yung pangalan ng beach resort na to. Yan, makikita nyo, yan yung aking family. Yan sila sa cottage. So napakaganda ng lugar dito mga kaibigan at mga kapitbahay. Ayan po, kung titingnan natin, di ba, sulit na yung lugar na to. Talagang makikita mo, naka-align lahat ng mga cottage dyan, ano. At kung halimbawa gusto nyong mag-avail ng parang rest house, ayan, no? Yan yung tinatawag nila na barkadahan rest house. Only 25,000 pesos. So napakaganda na niya. Parang bahay talaga, 'di ba? At syempre, wala naman kaming ganung budget. So ito, cottage lang kami. Ang bayad per head is 250 pesos. Pagka may child kayo, 200 pesos. Pero series kasi kinonsider na nilang adult eh. So 250, 5 kami. So 1,250 pesos. Plus yung cottage which is 1,200. So 2,450 lahat ang nagastos namin. Pero okay na, sulit na rin, oh. So, diba, napakaganda, oh, diba? Saan pa kayo makakakita nito? Only here in Infanta, Quezon. Okay, so mamaya magdi-discuss tayo ng konting YouTube stuff ulit. Topic natin yun is paano natin maparami ang mga views natin sa ating YouTube channel. Okay, so mamaya na ulit. It's not a game, it's a rich thing. Paano mga kaibigan at mga kapitbahay? So napakasarap dito sa may Infanta, Quezon. Nag-enjoy talaga kami, nakita nyo naman sa video, no po. So dito sa may Cote d'Azur, merong dagat, ayan, nakita nyo. At doon naman sa kabila, kung gusto nyo namang swimming pool, meron din sila dito. Napakaganda ng mga amenities nila, malinis, talaga ng mga napaka-inviting. Enjoy na enjoy nga kami. Hindi, wow. Masasabi kong kapag pupunta kayo dito, just expect na medyo pricey ng konti, ano po. Kaya kailangan magdala kayo ng extra cash if just in case buong family nyo ang dadalhin nyo, o kaya kung mga barkada. Kasi again, 250 per head, 200 kapag may kasama kayong bata. Okay, so gawin na tayo sa ating YouTube stuff. Kagaya na sinabi ko kanina, pag-aaralan natin ngayon, pag-uusapan natin actually kung paano natin mapapaganda or mapaparami ang views ng ating channel, ano po. So meron akong mga ilang tips para kahit papaano naman makatulong sa inyo kung kayo yung mga tipong nagpapasimula pa lang sa YouTube journey ninyo, ano po. So una-una sa lahat, kailangan maganda ang title ninyo. Okay, napaka-catchy nito kasi there's no good video kapag ang title ninyo hindi catchy. So nakita nyo naman sa title ko, 'di ba? Somehow naman sana napaklik kayo, 'di ba? At na-intrigue. Kasi kung hindi intriguing ang topic ninyo, baka na ma-swipe lang yan. Swipe away, next topic na or next channel na. Meanwhile, okay, so yun po mga kapitbahay, back to our home base na. Nag-enjoy talaga kami sa Infanta, Quezon itong mga nakarang araw. So napakasaya, you should try this one. Balik na tayo sa ating pinag-uusapan kung paano natin mapaparami ang views ng ating video. So medyo hindi na magandang naging audio ko
dun sa beach kasi malakas na ang hangin. So, balik na tayo. Okay? Since pinag-uusapan na natin regarding sa title, hindi mawawala dito ang thumbnail. Yes. Syempre, kaakibat nito, kung maganda ang title ng inyong video, pagandahin nyo na rin ang inyong thumbnail. So, ibig sabihin nito, dapat maging catchy na rin. Kumbaga, sa unang tingin, kung di pa nabasa yung title, sa thumbnail pa lang, magigets na ng mga viewers mo kung ano yung nilalaman ng content ng video mo. Okay? So, hindi naman kailangan na parang bonggang-bongga na talagang todo Photoshop ka or whatever. Pero kung halimbawang kahit simple lang, okay na yan. Basta alam agad nila at mapapaklik talaga sila dun sa content ng inyong video. And then, sumunod nito, itong pinakamahalaga sa lahat. Syempre, hindi mawawala yung value. Ito talaga yung pinaka-importante sa inyong video para magkaroon ng retention, para ma-maintain yung panonood ng mga viewers mo sa inyong video. Kasi kung halimbawa, maglalagay ka ng video or mag-upload ka ng content na wala namang pakinabang sa mga viewers, wala rin kwenta to mga kaibigan at mga kapitbahay. So make sure na lagyan natin ng value or ano ba talagang pakinabang. Ito ba ay magkakaroon ng magandang impormasyon or inspirasyon sa mga viewers kapag napanood nila ang video na to. Kasi may mga ibang video, sorry to say this, na parang prank lang, sinasabi no iba, kaya sila nagpapatawa sa video, is to entertain yung mga manonood. Make sure na yung talagang video na pinapakita mo is talaga namang entertaining or nakakatawa. Pero kung di naman sila natawa, make sure naman na meron silang mababaon na information or inspiration nga, yung kagaya na sinasabi ko kanina, na magagamit nila to sa kanilang pang-araw-araw na buhay. O, di ba? Meron dyan, pwede kang maglagay ng mga how to do vlogs kung hindi ka naman talaga magaling sa pagpapatawa. May share mo kung ano yung na-experience mo halimbawa sa ganitong produkto, pwede mong i-share online para at least maging aware na sila prior pa ng pagbili nila nito. Okay? O, di ba? Nakapag-entertain ka na rin nun somehow. At may value na rin naibigay sa inyong mga viewers. At syempre, masasabi ko, last information na to, mahalaga rin naman na magkaroon ng quality ang inyong content. Quality in a sense na video and then audio. Pagdating naman sa video, hindi naman kailangan na napakaganda ng inyong camera for as long na yung video or napapanood ng mga viewers mo is malinaw at ang audio naman dapat crisp and clear din. Yung pag naghahatid ka ng message over the internet, dapat hindi yung medyo garalgal, fuzzy, or malakas yung hangin sa background. Kagaya nga nung kanina, ine-edit ko na tong video na to bago ko i-upload. Napansin ko, malakas na yung hangin dun sa may beach. Pero dapat yung nilalaman nito is napakaganda talaga at interesting na may matututunan ng viewers. Kaya I've decided na putulin na yon, idugtong ko na lang yung ibang mga information dito sa aming bahay. At least dito maririnig nyo na malinaw, di ba? Kasi doon, back in Quezon, medyo lumakas na yung hangin habang nagre-recording na ako So halos hindi na rin marinig yung boses ko. So doon pa lang, yung audio quality ng inyong video is napaka-importante para at least marinig ng mga audience ng malinaw kung ano talaga yung gusto mong ihatid sa kanila. Nice. At yung pong maiksing video na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na social media vlogs. So till next time mga kaibigan, mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.